Buisit ka talaga sa buhay ko kahit kailan. Hala? Hala, nalaglag. Kadiri. Ang mga kapatid daw ay dapat nagdadamayan at nagbibigayan. Jenny, penge. Damot, mabulunan ka sana. Sila rin ay handang tumulong sa atin sa lahat ng oras. Kaya Jeff, tulungan mo ako maktiklop dito. Baka pagalitan ako ni Mama. Kaya mo na yan. Kasalanan mo kasi yun eh. Ihi ka kasi ng ihi. Ang panghituloy ng higaan. Ganon. At higit sa lahat, nagmamahalan at hindi nagsasakitan. Ang mga kapatid din daw, ang mga unang pumapalakpak sa atin kapag meron tayong achievement sa buhay, maliit man o malaki. Pero paano kung magkaroon ka ng kapatid, imbes na samahan ka magtagumpay, ide-down ka pa at hilahin ka pa pababa? Kwento ko sa inyo, napagalitan ako ni Mama dahil kay Ate Daday noon. Huh? Ate Daday, anong ginagawa mo? Masyado kang pakalamero. Manigas ka dyan. Ate Daday, gawa mo rin ako niyan. Pwede ba, huwag mo ako storbohin. Gumawa ka ng mag-isa mo. Sungit naman nito. Sumbong ko kay Mama dyan eh. Gumagawa nun si Ate Daday ng DIY photo album. Gamit ang gunting, ginugupit niya mga pictures niya, dinidikit sa mga coupon band, at kinokompile para maging photo album. At dahil may pagkaingitayong bata ako nun, gusto ko rin gumawa ng photo album na ganun. So hinanap ko yung mga baby pictures ko na nananahimik sa aparador ni Mama. At syempre, hindi rin mawawala ang pinaka-importante, ang gunting. Sinimulan ko ng gupit-gupitin ng mga pictures ko ng iba't ibang korte at hugis, gaya ng pa-heart at marami pang iba. Biglang narinig ko ang boses ni Mama. Hoy Jeff, anong ginagawa mo dyan? Halalagot. Sino may sabing gupit-gupitin mo yung picture na yan? Ikaw Jeff, pasuray ka talaga kahit kailan. Ilayo mo yung gunting at baka ikaw gupit-gupitin ko. Buti nga sa'yo, napagalitan. Ano ba yung lalay? Huwag mong paiyakin lalo si Jeff. Sasabunutan kita dyan. Naalala ko nung bata ako, dumalo kami ni Mama sa kasal ni Ate Daisy sa Batangas. Tradisyon nila doon na sabitan ng pera ang bagong kasal habang nagsasayaw. At tanda ko, isa ako sa nagsabit ng pera kay Ate Daisy noon. Akala ko noon di ko na may kita si Ate Daisy dahil nag-asawa na siya. Pero isang araw, dinalaw niya pa rin kami ni Mama sa bahay namin sa Pasay. Napakamasikasong ate si Ate Daisy. Sa tuwing magkasabay kaming kumain, lagi niya akong sinusubuan noon. Say, dahan-dahan Jeff, pakay kayo mabulunan. Oh Jeff, inom ka na ng tubig. Maya-maya, nagpaalam na si Ate Daisy na alis na siya. Akala ko that time may uuwi na siya sa Batangas. Ang di ko alam, matagal na pala kaming hindi magkikita. Nagpaalam siya kay Mama na magkatrabaho sa Singapore para maging OFW. Yung malungkot lang sa pagiging bunso, yun nakikita mong isa-isa nang umaalis yung mga nakakatanda mong kapatid at ikaw na lang may iwan sa bahay. At dahil di pa usong cellphone ng mga panahong iyon, nagpapadala ng sulat si Ate Daisy sa amin ni Mama para kamustahin kami. Minsan may kalakip na pera, madalas wala. Pero oks lang naman yung kay Mama. Masaya naman si Mama kapag kinakamusta siya, kahit may sariling pamilya na mga anak niya. Naikwento ko na sa inyo si Ate Daisy, Ate Daday, Jenny at Kuya Makoy. Pero meron pa akong isang nakakatandang kapatid na hindi ko pa napapakilala sa inyo. Siya si Ate Julieta. Siya yung sumunod sa panganay at pangalawa sa aming magkakapatid. At dahil nakapag-asawa na silang lahat, kami na lang ni Jenny ang tanging nag-alaga kay Mama nung may sakit siya. Nung namatay si Mama noong 2006, kinupkup ako ni Ate Julieta sa bahay nila sa Tondo, Manila. Okay lang yan Jeff. Masaya na si Mama kung saan man siya naroroon. Saan nga pala tinago ni Mama yung mga dokumento at papeles ng bahay natin sa Pasay? Kinabukasan matapos lang ilibing si Mama, nagpasama si Ate Julieta na bumalik sa bahay namin sa Pasay para kunin ang mga naiwang papeles ni Mama katulad ng deed of sale at binigay ko yun kay Ate Julieta. At yun ang pinakaunang pagkakamali ko sa buhay ko. At dahil nakikita na lang ako nun kay Ate Julieta, kailangan ko maging masipag sa gawaing bahay. Natuto ako magsaing gamit rice cooker, nagugas ng pinggan, natuto din ako maglaba sa washing machine, at marami pang iba. Pero kahit nagsipag ako nun, may pagkakataon pa rin na pinapagalitan niya ako at nakakarinig ako sa kanya ng masasakit na salita. Ugali nun ni Ate Julieta ang magbunganga, nagger, dakdakera, talakitok, skandalosa, bungangera. Para siyang bunganga, tinubuan ng muka. Minsan natatakot ako sa kanya pag pinapagalitan niya ako. Hindi naman dahil sa pagmumura niya. Bukod sa nagsashower ako sa laway niya, natatakot din ako baka biglang may lumaglag sa kanya. Buisit ka talaga sa buhay ko kahit kailan. Hello? Hello, nalaglag. Kadiri. Tignan mo kabastusan, patawa-tawa pa, parang di pinapagalitan. Hello? Minsan, sinubukan kong sumagot kay Ate Julieta, pero lalo lang siya nagalit sa akin. Nakapwesto siya noon sa may kusina, sa may lababo. Bigla na lang siyang kumuha ng isang pinggan at inihagi sa akin. Sumasagot ka pa! Akala ko talaga noon nakailag ako eh. Kaso bigla napahipo ako sa noo ko, may tumutulong dugo na pala. Pagkatapos ng dali-dali akong lumabas sa bahay nila, naglakad-lakad ako sa kali ng tayuman nung gabing yun, habang may tumutulong dugo sa noo ko.
Umupo ako sa harap ng tindahan na maraming santo. Iniisip ko kung bakit ganun kasamang trato sa akin ng ate ko. Maya-maya pa ay may lumapit sa akin may kasamang aso. May nagmagandang loob na linisin yung tumutulong dugo sa noo ko. Pagkatapos nun ay pinakain niya ako sa Jollibee. Nagpasalamat ako sa kanya at sinabi kong kailangan ko nang umuwi. At dahil ayaw ko pa talagang bumalik sa bahay nila Ate Bulieta, mas pinili kong matulog sa gitna ng highway malapit sa SM San Lazaro. Pero sobrang hirap pala matulog dun. Bukod sa malamok, sobrang ingay pa dahil maraming dumadaang sasakyan. Nung mag-umaga na, naisipan ko din bumalik kila Ate Bulieta. At kahit ako yung nasaktan, ako na lang din ang nag-sorry sa kanya. Wala rin naman akong choice kasi alam ko wala rin akong ibang mapupuntahan. Naging girlfriend ko yung katrabaho ko noon sa Jollibee at sinama ko siya sa bahay ni ate para ipakalala. Pagkatapos namin mag-dinner, naisipan namin tumambay sa tricycle sa may garahe. Hindi ko alam binabantay na pala kami noon ni Ate Bulieta. Pag uwi ng girlfriend ko, kinausap ako ni Ate Bulieta. Ano ba yun, Jeff? Kukuha ka lang ng girlfriend, di pa maganda. Yun, dinala mo dito kanina, puro tigidig pa mo ka. Tapos, sanay pa makipag-usap sa dilem? Saan mo ba napulot yan? Di na nahiya, siya pa nagpupunta sa bahay ng lalaki. Puro ka-girlfriend para kang maubusan ng babae. Hiwalay mo na yan ha? Kundi, papabalikin ka sa Pasay. Ayun, binray ko yung girlfriend ko dahil sa kanya. Di ko rin alam bakit niya ako napapasunod ng mga panahong yun. I was just 19 years old that time. Siguro kasi bata pa ako nun kaya wala pa akong sariling desisyon. Para akong puppet sa mga kamay niya. Kinukontrol niya ako at naging sunod-sunuran sa lahat ng gusto niya. Pero wala akong magawa. Sinuwerte magkabahay sa Ate Bulieta sa Binyan, Laguna. Mula sa libreng pabahay ng gobyerno. Sa kanila na daw ako tumira sa isang kondisyon. Kailangan ko raw pumayag na ibenta ang kalahati ng bahay namin sa Pasay. Nung una nagdadalawang isip talaga ako kasi alam ko nung buhay pa si mama, ayaw niya talaga ipabenta yung bahay namin kahit anong mangyari. Pero pinangakuan ako ni Ate Bulieta. Huwag ka mag-alala, Jeff. Pag nabenta na yung parte ng bahay natin sa Pasay, bibili na lang din kita ng bahay dito sa Binyan para magkasama na rin tayo at dito ka na tumira. At dahil bata pa ako noon at madaling mauto, kalaunan napapayag na rin ako. Pumirma ako dahil umasa akong tutuparin niya mga pangako niya. Umasa ako na magkakabahay din ako dito sa Binyan, Laguna. Pero di ko alam bandang huli, nililang niya lang ako. Nagtayo ng tindahan si Ate Bulieta sa bahay nila. At dahil wala pa akong trabaho noon, tumulong na lang ako sa pagbantay, pag-aayos ng stocks, at magbenta. Di ko makalimutan, nagrepack din ako ng uling noon. Okay lang sa akin kahit maulingan yung buong katawan ko. Importante nakakatulong ako sa ate ko kahit walang sahod. Naging mabenta ang tindahan ni Ate Bulieta, pati na rin sa mga kapitbahay na mahilig mangutang. Ate Bulieta, parang lalo kang gumaganda. Nako, hindi naman. Oo nga. Pwede mapakuha muna ng sardinas sa 1 kilong bigas? Bayaran ko na lang ulit sa sunod na sahod ko sa katapusan. Promise, Ate Bulieta. Sige. Yon, salamat Ate Bulieta. Jeff, pakuha nga listahan ni Angie. Nung una, konti pa lang ang nangungutang sa tindahan. Hanggang sa padagdag na sila ng padagdag at parami na rin sila ng parami. Dapat di ka nagpapautang baka malugi ka. Nako Jeff, pakikisamang tawag dyan. Kung di ka marunong makisama, hindi ka nila pagbibilan. Ganun ba yun? Nagpatuloy ang ganitong sistema sa tindahan ni Ate Bulieta. Ang dating tindahan, naging utangan na lang ng kapitbahay. Ang masama doon, yung mga hindi pa bayad sa utang, nakikita mismo ni Ate Bulieta na bumibili sa katapat na tindahan niya. Hay, ang kakapal ng mga mukha niya. Pag sa iba nabili kayo, para sa akin, puro utang. Magsibayad ka ng mga utang niya. Dahil laging mainit ang ulo ni Ate Bulieta, madalas ako lagi na pagbubuntanan niya. Isang hapon, bantay ako noon sa tindahan. Sobrang nakakaantok talaga dahil wala nang masyadong bumibili. Kaya humiga ako saglit sa papag. Nang di ko na malaya, nakaidlip na pala ako. Pagmulat ko, nakita ko si Ate Bulieta na nakatayo na sa harap ko at mukhang galit na galit. Biglang bangon talaga ako Ayan, kaya minamalas ang tindahan. Lagi ka nakahiga dyan. Ayun, nakatikim na naman ako ng mura at mga masasakit na salita. Mabigat ka, batugan, wala kang silbi. Hindi na ako magtataka na magsasara tong tindahan kasi may kasama kaming malas dito. Nung time na yun, sobrang nangliliit talaga ako sa sarili ko. Feeling ko basura lang ako sa paningin niya. Kaya di na ako natulog nun. Nagbantay na lang ako sa tindahan buong madaling araw. Pagdating ng umaga, nag-decide na lang ako mag-apply ng trabaho kahit puyat ako. Di ko rin pinaalam kay Ate Bulieta na mag-a-apply ako nun. At sinuwerte ako makapasok bilang merchandiser sa isang sikat na brand ng tinapay dito sa Binyan, Laguna. Syempre, tuwan-tuwa ako nun. Pag uwi ko ng bahay, naabutan ko si Ate Bulieta sa tindahan. Buti, umuwi ka pa. Alam mo, ang daming gawain dito sa tindahan kung saan ka nagagala. Nag-apply ako ng trabaho. Pag nakumpleto ko mga requirements ko, pwede na raw ako magsimula. Ayun magkakatrabaho na ako. Baka may masabi ka pa. Gusto ko lang i-prove sa ate ko na hindi ako pabigat. At kikita ako ng pera na hindi ako maasa sa kanya. Dumating na yung araw na naibenta na ni Ate Bulieta ang kalahati ng bahay namin sa Pasay. Lumapit sa akin yung asawa niyang si Kuya Mike. Inutusan pala siya ni Ate Bulieta na iabot sa akin yung 500. O Jeff, nagkabayaran na raw yung binibentang bahay niya sa Pasay. Sabi ng ate mo, yung pera, pinambayad niya lang daw lahat sa mga utang niya sa Bombay. Kulang pa. Alam mo naman yun, di ba? Etong 500 lang daw maaabot niya sa'yo. Sabi ng ate mo, pasensya na daw. Naalala ko lang bigla yung pinangako niya sa akin.
Huwag ka mag-alala, Jeff. Pag nabenta na yung parte ng bahay natin sa Pasay, ibibili na lang din kita ng bahay dito sa Binyan para magkasama na rin tayo at dito ka na tumira. Habang hawak ko yung 500 na yun, di ko alam anong mararamdaman ko. Dapat ba akong magalit dahil di niya tinupad yung pangako niya? Hindi siguro. Honestly, yung mindset ko nun, okay lang, kikitain ko pa rin naman yun, may trabaho naman ako eh. Di na ako nagreklamo kay Ate Bulieta. At yung 500 na yung kinabukasan, nilibre ko na lang yung mga katrabaho ko. May mga taong mapanlamang sa kapwa. Sanay silang manloko ng kapwa nila para lang sa pera. Kaya napakahirap na magtiwala sa panahon ngayon. Kahit kadugo mo, uutuin ka. Idadaan ka nila sa mga matatamis nilang salita. Pero pag nakuha na nilang gusto nila sa'yo, tuturing ka na nilang parang basura. Di lahat ng kapatid mababait. Yung iba, masasama ang ugali. Minsan kung sino pa yung kadugo, sila pa yung hila sa ating pababa. Kung meron man taong nagmamaliit o dinadown tayo, prove them wrong. Pakita natin sa kanila na nagsusumikap tayo sa buhay. Mas naiinis ang mga toxic people kapag nakita nila tayong nagtatagumpay sa buhay. Maswerte ang may mga kapatid na magkakasundo, nagdadamayan, nagtutulungan, at higit sa lahat, may respeto sa bawat isa dahil hindi lahat nabibigyan ng mabuti at mababait na kapatid. At kung meron ka man ito, i-treasure mo sila. Ang kapal na mukha mo? Nakikita ka lang dito sa bahay ko? Magdadagdag ka pa ng palamunin? Isali mo na yun sa nanay niya! Paiyak-iyak ka pa? Huwag ko kayong may nawala dyan, bastos ho yan! Nakakaalala niyo ba ako? Sabi na, isikin mo? Sinabi na nga, di ba? Ay, usapan na tayo na bawal sa pumunta. Bawal? Bakit? Anong mo ako? Konting respeto naman. Nagluluksa pa mga tao dito eh. Nare-respeto ko naman kayo ah! Ako ba nare-respeto niyo, Jeff?